Welcome everyone to Weekly News and a DW Main Major tidbit, and the topic for this video is Bersamin pangandaman ni Marcos nag-resign na. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Sa bayang resignation ng biglang gumising sa Malacanang in the wake of Zaldico's revelasyon kuno. Nang biglang nag-resign daw sina Executive Secretary at dating Supreme Court Justice Lucas Bersamin, kanyang pamangkin na si Adrian Bersamin at Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman, ayon kay Auntie Claire Castro. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation, and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately. Or at least, that's what Auntie Claire said. Voluntary raw ang kanilang resignation, which was disputed by dating Executive Secretary Bersamin, who said na hindi siya nag-resign out of delicadeza or whatever, kasi that means na he's skirting out, na guilty siya, or the very least, yun yung makikita ng public. Sabi niya, hindi raw siya nag-resign out of delicadeza or anything for that matter, no matter how good that sounds. He was fired from the job. Pinaalis siya. Ayon sa advice ng isang kaibigan whom he did not name. Basta ang sabi, mag-quit na siya. He has to quit. Hindi ako nag-resign. Pag sinabi mong nag-resign ka, parang may tinatakbuhan ka. Na magandang pakinggan yung for delicadeza, ang ganda. Pero hindi totoo yung nag-resign ako. Sabi ko, walang problema yan. I will accept that because I'm only serving at the pleasure of the President. I do not know. That's, you ask them kung bakit nila without consulting me. The messaging should be clear. You ask them if they had a letter. I felt bad somehow, but I am not going to waste time worrying about the nuance or the way they did it, because maybe they were also under instruction or given the impression na mayroon akong resignation. I cannot blame them for that. Although itinanggap na yung resignation ko na sinasabi, napalitan na ako, I considered myself at that time still responsible on holdover but no longer with the authority to execute any official act. Disappointment, but hindi sama ng loob yun eh. Because, you know, you do not expect na you can be out of the office so quickly. The exercise of temporary, but I am aware of the nature of serving at the pleasure of the President. No, baka classic mix-up lang na, akala namin nag-decide lang kasi nagbigay ng courtesy resignation or something like that. Tapos tinanggap ni Mark. Kasi di ba ang sabi, hindi papansinin ni Presidente. Pero bakit tinanggap niya yung resignation at bakit pinatalsik yung mga tinamaan ng alegasyon? Hi, Mr. President! If you want to talk about the storm, we'll talk about that. I don't want to even dignify what you said. Can we talk about the storm, Thank you. Sir. Also nga pala, subscribe to the channel, follow my links sa socials on Lord Joseph. Kasi nga, tagal-tagal ko nang nag-YouTube pero hindi pa rin ako nakaka-1,000 subscribers. So I need 50 more subscribers. Now si Senate President Pro Tempore Ping Lacson naman, may ibang paliwanag sa isiniwalat ni Zaldico, saying na ginamit lang ang pangalan ni Marcos sa pag-insert ng budget. Na wala siyang alam dito because, puro lang intermediary ang pumunta. Intermediary lang nakipag-usap sa kanila invoking the name of the President. Kaya siguro inakala niya raw na, si Marcos talaga ang nakakuha ng mga kickback. Kahit na again,
Sinabi nga natin na nasa mahigit 200 billion pesos ang dinito ni Marcos noong December 2024 sa 2025 budget. Although, again, 30 billion pesos lang doon yung sa DPWH. I have it on good information that yung announcement na ginawa, yung statement na ginawa ni ex-congressman Saldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But yung sinasabi ni Saldico on social media as posted na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. Yun talaga absolutely untrue or false. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Trigib Olaybar. So 52 billion, yun yung personal hinandle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Olaybar. And sabi niya, ang pagkaalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President. No, kung totoo ang mga yan, tama nga ang sinasabi ni Duterte. Weak leader ka nga. Isipin mo yun, wala kang alam sa mga pinaggagawa nila invoking your name. Mali ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. No, I cannot because nandyan si Marcos. Hindi ako believe siya na he's really a weak leader. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero sabihin mo may crisis, gano'n. Para katuloy si Sara Duterte. Parang si Sara Duterte kasi pinagkatiwalaan mo si Marcos. Tapos sasabihin mo in the future, like 1 to 2 years, wala pang 1 to 2 years, sasabihin mo, parte ng korupsyon, parte at mastermind ng korupsyon, si Marcos. Pero alam niyo ba kung anong hindi ka panipaniwala sa lahat ng sinabi ni Zaldico? Wala raw siyang nakuha ni Singkong Duling. Diyan ako magtataka sa iyo, Zaldico. I mean, I can accept, I can believe the fact na si Marcos nakakuha or nag-insert ng 100 billion pesos sa budget. Also nga pala, subscribe to the channel, follow my links sa socials on Word Joseph. Kasi nga, tagal-tagal ko nang nag-YouTube pero hindi pa rin ako nakaka-1,000 subscribers. So I need 50 more subscribers. Pero isasabihin mong wala ka nakuha ni Singkong Duling, that's not really possible. That's not something that is believable in any extent. Kahit gaano ka man i-venerate, kahit gaano ka man gawing hero ng mga DDS kasi nga kinalaban mo si Marcos. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. That doesn't mean na totoo yung sinabi mo. I do not believe na wala kang nakuha ni Singkong Duling sa pagiging Committee on Appropriations chairperson mo. Kasi nga even si Sara noon sinabi na dalawa lang ang may-ari, dalawa lang ang may hawak ng ating budget. At ayon ay si Zaldico at Martin Romualdez. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan.
isang pa yung mga basura, yung mga maleta raw na puno ng pera. May timestamp pa, around January to June 2024 ang madalas na nasa listahan. Pero ang sinasabing kickback ni Marcos na nag-insert daw siya ng 100 billion pesos nung last quarter ng 2024. Let me remind you na ang BICAM November, October ginawa. Tapos sinign into law ni Marcos noong December 30, 2024. Nagveto siya ng around 200 billion pesos sa budget. Tapos sasabihin mo, nakakuha si Marcos or nag-insert si Marcos ng 100 billion pesos. Paano siya makakakuha ng kickback kung hindi niya pa nga na-approve yung budget insertions mo? Nakakuha na agad siya nung first and second quarter ng 2024. May mismatch ang araw at taon to most of the supposed evidence na pinakita ni Zaldico. Wala pang ang perang nakita puro maleta. Yung iba may plastic at presyo pa yung mga maleta. So isipin natin bagong bili lang ba yung mga yon? And if so, kapanipaniwala ba yung sinabi ni Zaldico? Hindi natin alam. Kasi again, ayaw mo pang umuwi ng Pilipinas at mag-swear under oath na totoo ang mga sinasabi mo. Walang magkakaroon ng kaso niyan kung sinasabi mo lang yan sa video. To hold people accountable, kailangang mayroong sumumpa. Hindi yung puro video lang na katulad ng ginagawa ko. Kailangan sumumpa ka sa harap ng isang judge o sa kahit anumang authoritative na committee. Ayan tuloy, naunahan ka ni Marcos, sampahan ka ng arrest warrant. Susunod yan, pati password mo, ikakansela rin. Kasi sa sobrang bagal ni Marcos sa warrant of arrest at pagkansela ng passport mo, parang naging retaliation tactic na lang sa video na nilabas mo. Na retaliation tactic niya lang to sa dati niyang pinoprotektahan with the delaying tactic. Nais kong i-report na ang ombudsman nagpormal nang naghain ng kaso laban kina Zaldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwentong. Ito po ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. But no, as of now, no calls for Marcos's resignation. I will not do that. At no to Sara being the president as well. Let's see where the wind will blow. Also nga pala, subscribe to the channel, follow my links sa socials on Joseph. Kasi nga, tagal-tagal ko nang nag-YouTube pero hindi pa rin ako nakaka-1,000 subscribers. So I need 50 more subscribers. Kasi walang substance as of now ang sinasabi ni Zaldico. Maybe kumakapit siya sa patalim, trying to incur the favor of the DDS crowd na malakas at maboka. Baka maproteksyonan pa siya. Susunod, magiging senador na yan. Kasi makikita mo sa kanyang mga comment section, sasabihin niya na, praying for God to protect Zaldico. Or something like that. Samantalang last time lang sinasabi nila na, no, bakit hindi sinasabi yung pangalan ni Zaldico at Romualdez? Tapos nung bumaliktad si Zaldico at unsubstantiated by the way, na sinabi na kasama si Marcos at Romualdez sa flood control debacle, bigla na lang siya naging hero. Bigla na lang siyang naging santo ng mga DDS. Bakit? Kasi they are one step closer into putting Sara into the presidency. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News Worthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-farmy. Like, subscribe, follow my links sa socials on Joseph that will be linked down below. So susunod, of course, paalam.